Mga ka-Sidekick, meron na naman tayong bagong phone i-review ngayon. Isa siya sa mga surprising phones for 2020, no? Medyo bagong release lang siya. And ito ang Infinix 08. Ito ang bagong phone na pinag-usapan natin. And masasabi ko sa inyo, no? It's really something to consider para sa Pasko. Kung ireregalo ito sa sarili nyo o ireregalo sa mga katropa nyo, mga mahal nyo sa buhay, I think maganda i-consider itong phone na to. Bakit? Tara, panoorin natin ang buong video. So guys, ako nga pala si Richmond and welcome back to my channel. Today, pag-uusapan natin ng itong bagong nilabas ni Infinix, which is the Infinix 08. Hindi siya kasunod ni Infinix Note 7, no? I'm sure meron natawag ng Infinix Note 8 pero wala pa dito sa atin. Ito muna nilabas, ang 08. Siguro masasabi ko isa sa mga surprising na nilabas ni Infinix, no? And, well, flagship level specs ito. Bakit? Tara, buksan natin ang box. Pagbukas natin ng box, pakikita natin yung phone mismo. And, pagbukas natin yung phone, makita natin diamond ang kanyang shape, no? Kamukha na ito ni Vivo S1 Pro. Medyo kahawig niya, no? And, quad camera na siya. Plus, gaming chip pa ang kanyang processor. Pero bago yan, tingnan muna natin kung ano pa meron dito sa loob ng box. Meron siyang SIM ejector pin. Meron siyang mga accessories sa kasama, no? Meron siyang sticker, screen protector, and kanyang warranty card. Then of course, meron siyang jelly case, frosted, no? Plus meron siyang kasama 18 watts na charger, ang kanyang USB Type-C cable, and ang kanyang headphones. Kompleto ang kanyang package, no? I think very complete tong flagship level-like phone ni Infinix. So ngayon, pag-usapan na natin itong phone na ito. Medyo pasyalin ko kayo sa phone na ito kung ano meron. No? Sa ilalim meron siyang audio jack, microphone in, USB Type-C port, and kanyang loudspeaker. Sa gilid, meron siyang power button / fingerprint scanner. Then ang kanyang volume rocker sa ibabaw, malinis, no? No nothing. Then sa kanyang gilid, meron siyang SIM tray na kaya mag-host ng dalawang nano SIM and isang micro SD card. Then sa likod niya, meron siyang 64MP na AI quad camera. Sa harap, meron siyang dalawang camera lens sporting the 48MP front camera. And yun ang kabuuan na itong phone na ito, ang Infinix 08. So tingnan natin kanyang processor. Meron siyang MediaTek Helio G90T. Isa ito sa mga favorite kong gaming chip na nagsimula sa kay Redmi Note 8 Pro na talagang grabe ang performance niya pagdating sa gaming. Now, speaking of gaming, tingnan muna natin ang kanyang performance sa Call of Duty. Ito, nilalaro natin Call of Duty. Masasabi ko sa inyo, magandang kanyang experience. Wala masyado na feel na frame drops dito sa phone na ito, no? And what's nice kanya, pwede siya very high na graphics quality and of course, max na frame rate, which is very surprising dito sa kanyang phone, no? And, well, it's really beyond my expectation na kaya niya mag-perform up to this level sa Call of Duty. Nag-enjoy ako maglaro nitong game na to, no? Siguro halos na isa't kalating oras na ako. Noong masasabi ko, medyo may kunting pagkainit sa likod. Though, of course, syempre natin i-remedyohan ito. Bili tayo ng cooler para lumamig ang likod. Now, punta natin kanyang screen naman. Meron sa 6.85 IPS LCD 1080p, and what's nice is 90 Hz ang kanyang screen refresh rate. So imagine, parang pag sinabi mo Infinix sa akin, no, medyo nasa budget level siya. Pero hindi ko ma-imagine na may Infinix na phone na medyo flagship level like specs plus 90 Hz screen refresh rate. So yun talaga. Kaya pala nafe-feel ko nung kanina, nung nasa-swipe ako ng left and right sa phone na ito, parang very smooth, no? Hindi siya katulad ng mga 60 Hz. So, parang medyo, mafe-feel mo medyo bitin konti. Ito talagang swabe. What's nice sa 90 Hz talaga, mas smooth siya sa mata. Lalo sa transitioning ng left and right, sa transitioning ng screen, lalo sa gaming. Mas mafe-feel mo yung ganda, yung pagka-fluidity ng yung graphics mo, no? Ang tawag nila doon, buttery smooth. So, tinry ko manood ng YouTube and Netflix dito sa phone na ito. Masasabi ko, okay, ang ganda, very vibrant ang colors. Though, medyo makapal kunti ka ng baba sa ilalim. Then, medyo annoying lang yung dalawang punch hole, no?
parang nabablock yung view. Lalo ko pag pininch ko, pinzoom ko yung pinapanood ko sa YouTube, may dalawang butas na parang ilong. Hindi ko na masyadong trip. Though, pero magandang ka-reviewing angle kasi di hamak na malaki, 6.85. So guys, pag-usapan na natin ang kanyang 4 na camera sa likod. Meron siyang 64MP na main sensor. Ang kanyang aperture is 1.9. Then sinundan siya ng 8MP na ultra lens, no? Then of course, na 2MP na depth sensor and 2MP na macro lens. Ang kaya niya mag-shoot na video is up to 4K 30fps, which is okay. Nice ang kanyang video, no? Then of course, yun, pag-usapan natin ang front camera, meron siyang 48MP na wide lens and 8MP na ultra wide lens sa harap. Then, ang kaya nang shoot na video is up to 1080p 30fps. So ngayon, gusto ko ipakita sa inyo mga shots. So nakita mo yung mga shots do, masasabi ko siya surprisingly good. Yun ang una napansin ko dito sa camera niya, no? Surprisingly good. Sinulit ko yung word niya, no? Talaga na-surprise ako. And it really blew me away. Hindi ko in-expect ng camera niya would be this good. Expect ko medyo, yung tama lang. Hindi siya yung talagang mapapawaw ako. And true enough, napawaw nga talaga ako dito. Then tinan muna natin ang kanyang selfie camera. Mas lalo ko napawaw sa kanyang front camera, no? Imagine yung 48MP camera, napakalinaw. Nakuha niya yung detail sa mukha ko hanggang sa huling butas nakikita, lalo pag zoom ko sa PC. Makikita mo talaga, wow, ang quality. Wala akong masabi. Very, very detailed. So, tinry din natin ng selfie camera, no? Medyo sa low light, medyo makita nyo nagwa-wash away na konti. Kunti lang naman. Hindi ko naman sinabi grabe. Pero typical lang naman sa mga camera pagdating sa dark scene, medyo talagang mawawalan ng kunting detail. Pero ito, medyo na-preserve naman yung detail, pero may kunting graininess dito sa kanya. So tingnan natin ang kanyang video camera na sinunod natin under 4K 30fps sa kanyang rear camera. Masasabi natin, okay, di ba? Ako, napabilib nga ako sa kanyang video camera. Malinaw. Medyo nga lang matagtag kasi wala siguro itong magandang image stabilization. Siguro kung sinamahan na ng magandang image stabilization, tapos na. Panalo na itong camera na ito. Tara, tingnan natin ang kanyang front camera sa harap sa video. So guys, right now we're trying the front camera of the Infinix 08 and it looks nice, sharp and not bad. Okay. So, kanya 1080p 30fps sa front camera video, no? Mas sabi ko, uy, pwede. Pwede. Panalo siya. Mas sabi ko nga, pwede ko gamitin ito pang vlog eh. To be honest with you. And yun nga lang, hindi rin siya ganun ka-stable. And medyo may kunting tagtag. And makikita natin pag nag-flare ang araw, medyo nag-glare siya. So, yun siguro ang weakness nitong camera na ito. So, ngayon, tingnan natin kung gaano kabilis mag-respond ang kanyang side fingerprint scanner. Surprisingly fast din, no? So, masasabi ko, meron pa mga mas mabilis kanya, pero pwede na. Amazingly fast siya sa kanyang level. So guys, pag-usapan natin kanyang benchmark and kunting mga battery statistics dito sa phone na ito. Binigyan siya ni Antutu ng 285,000 points, which is halos pareho lang
sa nakuha natin dati sa Redmi Note 8 Pro. Nasa 284, 86, doon naglalaro. So, dito rin naglalaro ang MediaTek G90T. And which is surprisingly okay, no? Performer nga siya for its price point. Then, tinignan natin sa kanyang score dito sa Geekbench, 529 single core na score, which is not bad. 1,709 ang kanyang multi-core score. Then, sinilip din natin ang kanyang DRM info, no? Binigyan siya ng level 3, no, sa wideband na rating. So, well, sad to say, hindi ka makakaroon ng HD dito sa Netflix. So guys, meron siyang 4,500 mAh of battery, supporting up to 33 watts the charging. And sad to say, sinama lang na dito sa package siya, no, 18 watts the charger. Well, for me, okay na. Siguro pwede ka mag-supply na sarili mong charger. So, ginamit ko ang default cable, default charger. Dinay natin ang battery down to 18%, then chinarge natin pabalik ng 100%. Nakuha natin 16 watts, no, ang kanyang rating. Then, natapos tayo in 1 hour and 36 minutes, which is okay. Not so bad. Kasi, could be better, no? Siguro kung gumamit ka ng 33 watts, kung talagang na-support niya, binigyan ng buo ng 33 watts sa fast charging, siguro sa loob ng isang oras, kayang-kaya na matapos ang fast charging ng phone na ito. So, nilagay natin sa battery stress test ng phone na ito under kay PC Mark battery stress test. Nilagay natin sa 50% ang kanyang brightness, no? So, iniwan natin siya mag-run, magdamagan. And binigay siya ng score ng 12 hours and 21 minutes. Which is for me, okay, average lang siya. Hindi naman siya wow na matagal. At hindi naman siya, ay, ganyan lang. So, okay, medyo, masasabi ko si G90T, medyo power hungry itong processor na to, no? Hindi siya ganun katipid sa battery kasi talagang bigay yung processing speed siya. So, kaya makita natin sa kanya sa gaming, okay, very good, fast siya, and of course, support niya up to yung mga high graphic settings, so, dito sa phone na ito. And of course, take note na malaki ang kanyang screen, 6.85, kaya siguro I feel yung pag-consume na itong battery niya, no, definitely mas mabilis kaysa sa iba. So guys, kung gusto nyo magtipid ng konting battery dito, no, pwede natin iset yung screen refresh rate into auto switch or pwede na ibaba sa 60Hz kung hindi naman kailangan, no, para makatipid ng battery. So ayan guys, na-review na natin ng Infinix 08 dito sa channel natin, no. Eh masasabi ko siya, wow, itong phone na ito, it's really a surprise phone bago magtapos ng taon. And surprisingly fast ang kanyang processing and surprisingly good ang kanyang camera. Kaya halos wala akong masabi. Talagang itong phone na to, it really blew me away dahil sa kanyang price and dahil sa kanyang specs, which is, really it's something. So guys, itong Infinix 08 na may 8 GB of RAM, 128 GB of storage sa presyong 12,990. Ipopost ako ang link below, no, kung saan natin pwede bilhin itong phone na ito. At masasabi ko sa inyo, this is a really good buy if you're into gaming. And ang budget nyo nasa somewhere sa 13,000. I suggest, kunin na ito. Okay ang kanyang performance sa gaming. Okay ang kanyang camera. Ang laki ng screen niya. No, medyo nakakainis ang 2 butas sa kanyang screen, no? Pero 6.85 naman, so malaki. So, it's okay. Siguro pag 6.5 inch na lang ang phone mo, tapos may 2 butas pa, ayun, talaga nakakainis. Parang ang liit ng viewing angle mo na. So, ayun guys, kung nagustuhan ko video na to, give me a like, subscribe, and of course, click that bell icon para hindi naman miss ang mga future reviews ko dito sa aking channel. So, meron tayong mga ongoing na mga giveaways dito sa channel na ito. I'll be posting the links below. And of course, stay tuned. Meron pa tayong mga ipamimigay bago magtapos ang taon. I hope that lahat kayo makasali, no? And definitely, I hope to see you on my next video. Goodbye!